Hanggang sa mga oras na ito, patuloy na nagsasagawa ng kilos protesta ang mga membro ng Iglesia ni Cristo diyan sa Insa Shrine na simulan pa ito kahapon sa pamamagitan ng isang sorpresang rally o pagtitipon na ayon sa mga naglabasang balita kahapon sa mga otoridad, walang permiso o walang permit ang ginawang surprise rally ng mga Iglesia ni Cristo kahapon. Sabay nito, naglabasan ang mga statement na kailang tapagsalita na itong ginagawa nila ay laban sa mga magnanakaw. Sabay naglalabasan sa mga Facebook page ang paghihikayat ng publiko ng lahat na lumabas, sumama sa kanilang protesta dyan sa Insa Shrine. Ang mga kilos na ito ay nag-uudyok ng parehong nangyari noong mga nakaraang taon o dekada na isang people power. Yan ang nakikita ko, sarili kong pananaw yan. Dahil umaasa pa rin itong mga taong ito, hanggang ngayon paulit-ulit nagsasagawa ng people power na ginagamit lagi ang mga taong bayan bilang kanilang rason sa kanilang mga tinutulak na kung inyong susuriing mabuti, ay hindi naman talaga yan para sa taong bayan, kundi para sa kanilang pansariling kapakinabangan. Sinisigaw nila ng Iglesia ni Cristo na itong administrasyon ngayon ay puno ng pagnanakaw at mga magnanakaw. Laban sa pagnanakaw, itong gusto nilang ipaglaban sa ngayon. Alam ninyo, mawalang galang na sa inyo, mga Iglesia ni Cristo, dyan sa inyong pamunuan. Yung mga ordinaryong member ng Iglesia ni Cristo, sunod-sunuran lamang yan kung ano ang gusto ng mga pinuno dyan sa Iglesia ni Cristo na yan. Sunod-sunuran lang. Susunod dahil natatakot na pagdating ng araw, mayroong sanksyon sa kanila. Meron niya lagi yan So kung anong iutos, dapat susunod para wala kang sanksyon. Kaya, ang lahat ng kilos na ito ay under the command sa kanilang pinuno ng Iglesia ni Cristo. Unang-una, mawalang galang na sa inyo, mga pinuno ng Iglesia ni Cristo. Bahagi ko ito ng aking commentary program. Pagpuna sa mga nangyayari sa ating bayan. Unang-una, kung sinasabi ninyo magnanakaw ang mga nasa gobyerno, dapat kayo rin hindi nakikisali sa ganyang mga pagnanakaw sa ating bayan. Kayo mismo, Iglesia ni Cristo, ang mga magnanakaw din kayo. Kahapon lamang ginawa ninyo yan. Ninakawan ninyo ng karapatan ang mga tao na makapagbiyahe ng maayos. Ninakawan ninyo ang mga naghahanap buhay ng kanilang hanap buhay, hindi sila nakapaghanap buhay. Ninakawan ninyo ang mga may-ari ng mga establishmento na may mga trabahador na hindi nakapag-operate ng maayos, apektado ang mga income dahil hindi nakapasok ang kanilang mga trabahador. Ninakawan ninyo ng oras, ng panahon at income ang mga libu-libong nakasakay sa bus na dapat pupunta sa kanilang mga trabaho, pupunta para sa kanilang mga negosyo o kung saan-saan pa man. Dahil hindi nakadaan dyan sa bus lane, matapos ninyong ibalagbag ang inyong mga bus sa bus lane at barahan ang mga daanan na hindi na makatuloy ang mga dumadaan ng mga sasakyan, nagkabuhol-buhol ang trapiko at hindi na nalock na yung area na yan, hindi na nakadaan ang mga tao. Yan ang inyong pagnanakaw na ginawa kahapon. Ninakawan ninyo ng karapatan ang taong bayan. Tapos ngayon sisigaw-sigaw kayo ng laban kayo sa mga magnanakaw. Kahapon lang ginawa ninyo ang pagnanakaw. Mga walang hiya kayo. Winalang hiya ninyo ang gobyerno. Winalang hiya ninyo ang gobyerno. Winalang hiya ninyo ang mga tao. Dahil gusto ninyo na protektahan itong kasama ninyong senador, si Senador Dante Marcolita, na may ginawang kamalian sa gobyerno. Yung tungkol sa 75 million. Dahil ayaw ninyo na makasuhan ng plunder si Senador Dante Marcolita, yun talaga ang gusto ninyo.
Hindi yung taong bayan ang sinasabi ninyong para ito sa taong bayan. Para sa taong bayan ito. Walang ganon. Bakit nung merong mga ninakawan dyan ng mga ordinaryong Pilipino, kumpara kayo sa magnanakaw, yung may mga ninakawan dyan, bakit hindi kayo nagrally? Dito lang sa Tacloban, yung nangyari na shooting incident, nandyan lang sa malapit ninyo, sa inyong Iglesia ni Cristo dito sa San Jose. Nandyan lang, magkaharap lang kayo. Obliquely across. 3 mga bata ang pinatay. Maraming nasugatan. Bakit tahimik ang Iglesia ni Cristo? Bakit hindi kayo nagsisigaw dyan at nagrally na humingi ng hustisya para sa pamilyang ninakawan ng pangarap ng kanilang anak, para sa estudyanteng ninakawan ng buhay dahil sa krimen na yon, para sa estudyanteng nangarap makatulong ang kanyang pamilya, na estudyanteng magkaroon ng mabuting kinabukasan kaya nag-aaral. Lahat yun nanakaw sa krimen na yon na nangyari. Bakit hindi kayo nagsisigaw dito sa Tacloban para sa hustisya ng mga batang yon? Kasi hindi sila si Marcolita. Kasi hindi sila senador. Ang nais ninyo lagi ay sinisindak itong gobyerno natin. Kay porke Iglesia ni Cristo kayo. Yan laging inyong nasa inyong mga kukuti. Ang dami-dami natin, milyon tayo, takutin natin ang gobyerno, sindakin natin ang gobyerno. Kasi masisindak yan na hindi natin sila ibubuto pag hindi sila sumunod sa gusto natin. Ang ginagawa ninyo, gusto ninyong maging sunod-sunuran ang gobyerno sa inyong mga gusto. Sinisindak ninyo lagi. Dahil porke marami kayo. Ano ba itong samahan ninyo? Ito ba ay, naku-question kasi kung ito ay samahan ng religion organization o samahan ng kulto o samahan ng kung ano-anong gang. Kasi sa Iglesia ni Cristo, pagka may kinakanting ganyan, nagsasama-sama kayo. Gusto ninyong protektahan kahit mali ang ginawa. Kagaya na lamang yan kay Marcolita. Gusto ninyong protektahan si Marcolita na ayaw ninyong makasuhan. Bakit? Dahil kapatid ninyo. Dahil kasama ninyo sa Iglesia ni Cristo. Dahil gusto ninyong sabihin sa mga tao na untouchable kayo dahil Iglesia ni Cristo kayo. Ganun ba yun? Gusto ninyong untouchable kayo. Kahit may ginawa kayong mali, hindi kayo papayag na kayo makasuhan. Lalaban lang kayo, magrarally. Magwawala sa daan sa pamagitan ng pagrarally. Yan ba gusto ninyo? Yan bang turo sa Biblia na inyong binabasa araw-araw? Nasaan doon sa Biblia? Anong bersikulo yon na dapat protektahan ninyo yung kasamang may gawa ng kasalanan? Ayoko sana pag-usapan ito because this is not about religion. Pero ang ginagawa ninyo, ginagamit ninyo yung mga kasamahan, ang inyong mga kapatid sa pagrarally-rally na yan laban sa isang kapatid din ninyo niming ginawang kamalian. Anong kamalian ito ang ginawa? Hindi naman siguro bubo itong si Marcolita para hindi na maintindihan. Isa siyang abogado. Kahit hindi abogado, maintindihan eh. Pero hindi pa rin niya ginawa. Ano yung hindi niya ginawa? Alam niya yan na kapag ikay nagkandidato, obligado ka ayon sa batas na magsumite ng iyong Statement of Contribution and Expenditures. Itong tinatawag na susi. Nagsumite ka nga, pero hindi mo naman idineklara yung 75 million na donasyon sa'yo na para sa pagkampanya mo na dapat nakadeklara yun sa iyong susi. Hindi mo dineklara, di ba? Ikaw mismo ang umamin. Ikaw mismo ang umamin. Hindi mo dineklara yan. Pangalawa. Yung pangalawang issue kay Senador Marcolita ay yung tungkol sa kanyang salin. Yung kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth or salin. Yun ang pangalawang issue sa kanya. Bakit? Sa kanyang deklarasyon sa kanyang susi, gumasta siya ng 112 million. Yan ay ayon mismo sa dokumento na kanyang isinumiti. 112
12 million ang kanyang ginasto sa kampanya nung siya'y tumakbo pagka-senador. Pero, yung kanyang diniklara sa salin na kanyang net worth ay halagang 51 million lamang. 51 million. Ha? 51 million lang ang iyong halaga ng iyong yaman. Paano nangyari na ikaw ay mayroon lamang pera na 51 million pero gumasto ka ng 112 million? Diyan ka nagka-problema, Senador Dante Marcolita, Iglesia ni Cristo. Diyan kayo mag-isip ba? Isip ba mag-isip? Marunong kayo mag-mathematics? Palagay ko naman, oo, marunong kayo. Ang kapatid ninyo, si Senador Dante Marcolita, ay gumasta ng 112 million sa kanyang kampanya ayon ito sa kanya mismong report. Pero ang salin niya, yung kanyang salin ay 51 million lamang. So saan siya ngayong kumuha ng 61 million? Ha? Kasi para maging 112 million, meron kang 51 million plus 61 million, naging 112 million. Oo. Remember, yung yaman mo na diniklara mo ay 51 million lamang. 51 lang. So, saan nanggaling yung 61 million na ginastos mo dyan sa kampanya para maging 112 lahat? Ang ibig sabihin nun, kung ginasto mong lahat yun, yung 51 million mo at saka yung kung saan nanggaling itong 61 million, di wala ka ng yaman ngayon. Ginasto mong lahat eh. So, paano ka nabubuhay ngayon kung wala ka ng yaman? Kasi ginasto mo nga yung 112 million, kasama na doon yung 51 million mo. Oh? Ginasto mo eh. So, paano ka nabubuhay ngayon? Saan ka kumukuha ng pera ngayon? Saan ka kumukuha ng kinakain mo? Of course, ngayon may sweldo ka na. Meron na yan. Pero after election, saan ka kumukuha? Eh kasi ginasto mong lahat. Diyan ka nagkamali sa mga steppings na yan, Senador Dante Marcolita at mga kapatid mo dyan sa Iglesia ni Cristo. Huwag kayong magwawala dyan sa kinakasuhan ng kapatid ninyo. Ha? Dapat ngayon matuwa kayo sa gobyerno at kinakasuhan ang mga gumagawa ng katiwalian. Ang problema sa inyo, ganun lang. Pagka kapatid ninyo ang nasasangkot dyan, ayaw ninyo. Ha? Poprotektahan ninyo. Kahit alam ninyong mali ang ginawa. Pero pag iba, wala kayong pakialam. Pero pag kapatid ninyo, lagi ninyong gaganunin na para sa taong bayan, para sa bayan. Anong para sa bayan? Lagi ninyong pinaglululoko itong taong bayan. Sigaw-sigaw kayo dyan. Kasama yung mga bangag din na mga kapatid pa ng presidente na walang hiya rin, si Senador Amy Marcos. Sigaw-sigaw ng bangag, hindi na nahiya. Kapatid siya ng presidente, siya mismong nandyan, nagsisisigaw ng bangag. Iba pang mga kasamahan dyan. Lahat yan pamumulitika. Actually, ang tingin ng mga tao, hindi ito tungkol dyan sa kaikuan. Sa mga renarason ninyong sa katiwalaan, sa pagnanakaw. Ang gusto ninyo, mapababa yung presidente para yung gusto ninyong mupo dyan, yan ang makaupo at ang maabsuelto kayo sa inyong mga kaso. Yun talaga ang gusto ninyo. Gusto ninyo magka-people power na gaya ng nangyari ng una na palayasin sa Malacanang yung nakaupo para paupuin ang gusto ninyo at nang kayo ay everybody happy at nang kayo maabsuelto sa inyong mga kaso. Yan talaga ang gusto ninyo. Ginugulo ninyo ang Pilipinas. Paulit-ulit na lang ito. Sigaw ng sigaw, anti-corruption, okay lang yon. Pero ngayon, dapat naman kasi, mag-isip din kayo. May ginawang mali si Senador Marcolita. Kireligion ka na milyon-milyon ang membro ninyo, alalahanin ninyo, no one is above the law. No religion is above the law. Hindi kayo kumuha ng permit. Sabi nung naglabas ang report kahapon, wala kayong permit. Kung nag-apply sila ng permit, baka sinikrito lang muna, kasi kahapon ng hapon, lumabas din na meron silang permit. At yung permit na yon ay hanggang alas 8 mamayang gabi. Ngayong araw, July 1. Doon sila magtitipon-tipon and they are allowed ng 100,000 na pagkarami na magtitipon-tipon doon.
para sisigaw. Magnanakaw itong gobyerno, magnanakaw si Kuan, magnanakaw si Kuan, dapat managot si Kuan, ay managot sa pagnanakaw. Sigaw kayo ng sigaw na meron na dapat makulong, dapat mapanagot itong mga may sala sa flood control. Andun na nga, nakakulong na, may mga kaso na yung iba. Hindi naman kayo siguro bulag para hindi nyo makita yon. Mga bulag ba kayo? Mga bingi ba kayo? Wala kayong narinig sa balita? O nababasa man lang? Nandoon na, ang dami na. Patuloy pa rin kayo sa pagsigaw. Dapat managot ang mga may sa flood control. Kasi may tinutumbok kayong tao na gusto ninyong mapalayas dyan sa Malacanang sa pwesto. Kasi yun ang gusto ninyo, na kayo'y makapalit dyan, pumalit kayo dyan. Paano magkukulong? Wala namang tumutumbok na ebidensya laban sa kanya. Kay Presidente. Siya pa nga itong nagpa-imbestiga. Naimbestigahan itong flood control at panagutin ang mga dapat managot. Andun na, nananagot na. Marami na nakulong. Hindi ninyo pinapansin ang ganon. Kasi ang gusto ninyo, ang Presidente ang mapalaya sa Malacanang dahil gusto ninyo siya ang pumalit kayo. Kung sino ang politiko na inyong tinutulak, yun ang gusto ninyong pumalit doon nang mabsulto na kayo. Puro kayo paninindak, sinisindak ninyo. Dinadamay pa ninyo ang kalokohan ninyo, yung taong bayan. Huwag ganon, mga kapatid. Kung kayo ay sumasampalataya sa Panginoon, dapat ang inyong mga aksyon ay naaayon din sa hakbang at sa mga panalita at sa kagustuhan ng Panginoon. Wala pa akong narinig o nabasa. Iwan ko lang sa inyo kung mayroon dyan sa inyong Biblia. Wala pa akong nabasa na dapat protektahan ang isang taong may gawa ng sala, may ginawang sala. May ginawang kamalian. Itong kay Marcolita, klarong-klaro ito ang kanyang ginawang kamalian na dapat niyang panagutan. Ngayon gusto ninyong protektahan. Tumututol kayo na siya ay kasuhan ng plunder. Bakit? Sa tingin ninyo walang ginawang kasalanan? Walang ginawang kasalanan? Oo. Kung ganun pala ang ginagawa ninyo, ay nagtutolerate din kayo na mga tao. Hindi naman mga santos yung mga member ninyo dyan sa Iglesia ni Cristo. Gumagawa rin naman ng mga kasalanan yan. So kung ganun pala ang gusto ninyo, kung ganun pala ang gusto ninyo, nag-i-encourage kayo na ang mga member ninyo ay gumawa ng kasalanan, gumawa ng kamalian, gumawa ng kasamaan, dahil protektado nyo sila. Ang lalakas ng loob nun. Gumawa ng kasalanan dahil protektahan ninyo. Ganun ba ang gusto ninyo? Ganyan ba ang turo na dapat itinuturo ninyo sa inyong mga tao? Sa taong bayan? Hindi dapat ganun. Ang dapat, kung may taong ginawang kamalian, ay managot ng naayon sa batas. Kaya, ang mensahe ko naman sa ating Presidente, kay Presidente Bongbong Marcos, kay Ombudsman Remulla, sa ating DOJ Secretary, at kung sino pang mga nandyan sa kapangyarihan ngayon. Wala nang mangyayari sa gobernong ito at sa mga susunod pa na mga goberno kung kayo ay magpapasindak dyan sa ginagawa ng Iglesia ni Cristo. Kung kayo ay magpapasindak dahil natatakot kayo na mawala ng boto sa mga susunod na eleksyon. Itong nangyari ngayong araw at kahapon, lalo-lalo yung nangyari kahapon, ay masasabi kong isa itong defining moment sa isang political will na dapat tinatayuan ng namumuno ngayon sa gobyerno. Sa ginagawang ito ng Iglesia ni Cristo. Nang ginawa nila kahapon, na winalanghian nila ang taong bayan, pinirwisyo nila actually. Libo-libong tao ang kailang pinirwisyo. Kung magpapasindak ang gobernong ito dahil sa dami nila, wala nang mga niniwala sa gobernong ito at sa mga susunod pa na mga mamumuno ng ating bayan. Tandaan natin na dapat ang may gawang mali ay dapat may kaakibat na pananagutan. Ito pang isa anunsyo kayo ng anunsyo Panawagan ko dyan sa ombudsman
Huwag na kayong pagpaprisko ng magpaprisko, na mag-anunsyo ng ganito, na magpapile ngayong ano to, magpapile ganito. Huwag nang ganon. Parang pananakot din yan eh. Ha? Parang pananakot din. Kung magpa-file kayo, i-file na ninyo. I-file na. I-file na. At saka na kayo magpa-priskon pag na-i-file na. Pag yung plano pa lang na magkakaso, anunsyo kayong anunsyo. Ha? Itong week na ito, di ba? Itong linggo na ito, magpa-file. Tingnan ko lang kung mag-file kayo ngayong araw. Ha? Ngayong linggo, ngayong araw. Dapat nga sana ngayong araw i-file ninyo eh. Dahil namumuro na itong Iglesia ni Cristo. Namumuro na ito. Si Marcolita. Lagi na lang ganon. Kung magpa-file kayo, i-file na yan. And I will be happy to announce it again kung kayo ay magpa-file. Filean lahat. At umaasa ako na itong mga pinuno ng Iglesia ni Cristo sa ginawa nila kahapon ay pananagutin din ng gobyerno. Na meron din silang hakaharapin na consequences, pananagutan sa kanilang ginawa kahapon. Uulitin ko, pag kayo, itong gobyerno natin, ay nagpasindak, natakot dyan sa Iglesia ni Cristo, sa dami ng Iglesia ni Cristo, wala nang maniniwala sa gobyernong ito. Babastusin na lang ng paulit-ulit ang bawat upo dyan sa Malacanang.